3:17 ang isang oras kung saan ang karamihan sa mga tao ay mapayapa na natutulog ngunit hindi ako. Ako, si Daniel James Mercer, ay nagmamaneho ng nag-iisang 18-wheeler sa isang kalsada na tinatawag ng mga lokal sa pangalang sinusubukang tanggalin ng gobyerno, Route 666. Opisyal, ito ay ruta lamang ng Estado 247. Ngunit sa katotohanan, ito ay isang isinumpa na kalsada, isang itim na kanal na dumadaan sa makakapal na kagubatan ng Timog Silangang Ohio. Ang kalsada ay desyerto, walang tao, walang ilaw sa kalye, tanging tunog ng hangin at buhos ng ulan at ang dilim sa paligid. Hindi ko pinili ang daan na ito. Sa katunayan, paulit-ulit ko itong iniiwasan. Ngunit nang ang aking kumpanya ay nag-alok na bayaran ako ng doble ng aking sweldo para sa magdamag na paghahatid sa Route 666, wala akong pagpipilian. Ang utang at mga medikal na bayarin para sa aking sanggol na babae ang nagtulak sa akin sa nakamamatay na daan na ito. Bago ako umalis, nakatanggap ako ng liham, walang mga paliwanag, walang mga tanong na pinapayagan. Isang listahan lamang ng mga patakaran, mga tuntunin na kailangang isaulo, na kailangang sundin ng lubusan kung ayaw kong mawala ang aking buhay. Narinig ko ang mga bawal na kwento mula sa mga naunang driver, mga kwento ng mga multo, hindi maipaliwanag na mga kababalaghan, at hindi maisip na mga nilalang. Ngunit walang makapaghanda sa akin sa naghihintay sa akin sa kalsadang iyon. Kung pinapanood mo ang video na ito, mangyaring makinig ng mabuti, may mga panuntunang dapat sundin kapag tumuntong ka sa Route 666. Ang mga panuntunang ito ay hindi lamang para protektahan ang iyong buhay, ngunit para ding pigilan ang iyong kaluluwa na matangay sa walang hanggang kadiliman. Ngayong gabi, sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa aking paglalakbay, isang paglalakbay sa lupain ng kadiliman, kung saan ang kakaibang mga patakaran ay hindi isang pagpipilian, ngunit isang linya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ito ay hindi lamang isang kwento tungkol sa isang sinumpaang daan, ngunit isang paglalakbay patungo sa impyerno sa gitna mismo ng Amerika. Noong gabi niyon, umuulan ng malakas. Ang aking 18-wheeler na si Daniel James Mercer ay mabilis na bumaba sa isang desyerto na kalsada sa malalim na kakahuyan ng Ohio. Ang kadiliman ay pumaligid sa akin tulad ng isang hindi maarok na itim na kortina. Ang tanging tunog ay ang pagbagsak ng ulan sa windshield, ang hangin na umaalulong, at ang tuloy-tuloy na ugong ng makina sa gabi. Ang aking pamilya, lalo na ang aking maliit na anak na si Ellie, ang dahilan kung bakit ako nagpunta sa peligrosong paglalakbay na ito. Ang hindi nalutas na mga bayarin sa medisina, tumataas na mga utang, ang mga panggigipit sa buhay ay napakabigat sa balikat ng isang mahirap na ama. Hindi ako makapili ng ibang ruta, kahit na nanginginig ang puso ko sa mga nakakakilabot na kwento tungkol sa Route 666, isang kalsada na ibinubulong ng bawat driver na nakaranas nito, iniiwasang banggitin. Route 666 na tinawag na State Route 247 ng mga otoridad. Ngunit walang sinuman sa mga driver ang nangahas na tawagin ito ng ganoon. May mga alingaw tungkol sa mahiwagang fenomena, hindi maipaliwanag na pagkamatay, at mga multo na gumagala sa malalim na kagubatan sa pagitan ng milya 37 at 40. Ang mga kakaibang marker ng milya tulad ng mile marker 117, isang numero na hindi umiiral sa mapa, ay lumitaw na parang isang bulong ng babala sa dilim. Ang masukal na kagubatan, ang mga sinaunang puno na may mga ugat na baluktot na parang mga kuko, ang kumikislap na liwanag ng malayong kidlat.
Malinaw kong natatandaan ang bawat detalye, ang mga kalmot na tunog na parang mga kuko ng bakal sa bubong ng sasakyan, ang mga anino na lumitaw at naglaho sa gilid ng kagubatan, ang kumikislap na liwanag ng kidlat na kumikislap ng kakaibang hugis. Ang mabigat na hangin ay tila napuno ng isang hindi nakikita, ngunit napakalinaw na puwersa, isang nakakubli na panganib. Sa isang rest stop, nakilala ng driver si Hank, ang matagal ng dispatcher. Isang matandang mukha, malalim na mga mata na puno ng karanasan. Si Hank, isang lalaking maitim ang balat na may pilak na buhok, ang namamaos na boses ng isang batikang lalaki, ay nagbigay sa akin ng isang maingat na sobre. "Here are the rules, Daniel," anya, maseryoso ang boses kaysa sa tunog ng ulan. "Alamin ito, tandaan ito, at sundin ito salita sa salita. Huwag magtanong sa akin kung bakit, huwag mag-alinlangan ito. Kung hindi, ang daan na ito ay lalamunin ang iyong kaluluwa." Binuksan ni Daniel ang sobre. Nakita ang isang listahan ng mga panuntunang nakasulat sa kamay sa lumang dilaw na papel. Ang mga patakarang iyon, huwag tumingin ng diretsyo sa mga estranghero, batiin sila ng isang tango o pagyuko, huwag tumigil para sa sinumang kumakaway sa iyo sa gilid ng kalsada, kahit na ito ay isang pulis o isang bata. Kung makakita ka ng patay na hayop sa kalsada, huwag iwasan, itaboy ito. Ito ay hindi lamang isang patay na katawan, ito ay isang bitag na itinakda ng mga nilalang na hindi mo maintindihan. Kapag biglang bumaba ang temperatura ng kabin, sabihin ang iyong buong pangalan ng 3 beses, isang katiyakan sa iyong kaluluwa at isip na hindi ka nalinlang. Kung may kakaibang sasakyan na sumusunod sa iyo ng higit sa 0 minuto, huwag tumakbo palayo o huminto. Sa halip ay kantahin ang "You Are My Sunshine", ang tanging himig na makakapagpalaya sa kadiliman na nakakubli sa iyong likuran. Si Daniel ay nagsindi ng sigarilyo, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kalsada, ang babala ay umaalingaw-ngaw sa kanyang ulo. Alam kong pumapasok ako sa isang digmaan, hindi lamang laban sa kadiliman doon, kundi laban din sa pakikipaglaban para sa aking buhay at sa aking katinuan sa isang mundo kung saan walang lugar ang katwiran. Ngayong gabi, tinatawag ako ng ghost road na yon. At kailangan kong mabuhay. Habang lumalim ako sa Route 666, naging makapal ang hangin, na parang ang kalye mismo, ang espasyo sa paligid ko, ay dahan-dahang humihinga at tahimik na naghahanda na lamunin ako. Inihanda ko ang aking sarili sa mga kakaibang bagay, ngunit walang makakatulong sa akin na labanan ang unang hamon, ang lalaking nakaitim, nakasuot ng malawak na sombrero. Ang kanyang mukha ay ganap na natatakpan ng kadiliman. Silhouette ng lalaking tahimik na nakatayo sa balikat ng kalsada, hindi gumagalaw kahit bumubuhos ang ulan. Hindi bumabati, hindi kumakaway, nakatayo lang siya, parang isang buhay na estatwa. Ang malawak na itim na anino ay tila nilalamon ang liwanag ng aking mga headlight. Sa sandaling iyon, isang batang tawa ang umalingaw-ngaw mula sa radyo. Isang kakaibang tunog, hindi kabilang sa espasyo at oras na ito, ang pagtawa ni Ellie, ang aking anak. Natigilan ako. Paano niya nalaman ang pangalan niya? Paano kaya siya kung sa bahay siya natutulog? Hindi pa humuhupa ang kakilakilabot ng harapin ko ang susunod na hamon, ang patay na hayop na nakahiga sa kalsada. Ang mga mata nito ay kumikinang na parang apoy ng impyerno. Ang mga galaw nito ay nakakakilabot. Naaalala ko ang mga salita ni Hank, kung makakita ka ng patay na hayop, huwag iwasan, itaboy mo ito. Nabulunan ang aking isipan, ngunit nanatili akong nakapirmi sa manibela. Dumaan ang sasakyan, umalingaw-ngaw sa aking isipan ang hiyawan.
Ang mapupulang mata ng patay na usa, ang bibig nito ay nakabuka ng hindi normal na nangangapa sa gabi. Tapos, ang pinaka nakakatakot na nangyari, abnormal na bumaba ang temperature sa cabin ko. Sobrang lamig ng hangin na parang may pumipiga sa puso ko. Ang bawat paghina ay isang labanan. Kumakabog ang puso ko sa dibdib, bawat segundong lumilipas ay parang death knell. Naalala ko ang panuntunan, kapag biglang bumaba ang temperatura, sabihin ang iyong buong pangalan ng 3 beses. Nanginginig si Daniel habang binabasa ng malakas ang Daniel James Mercer. Daniel James Mercer. Daniel James Mercer. Ang hindi nakikitang mga tunog ay tila umatras, ang lamig ay humupa, ngunit ang tensyon ay nanatili, tulad ng isang bagyo na naghihintay na sumabog. Hindi nagtagal, lumitaw ang kakaibang ilaw ng sasakyan sa likuran ko, na sinusundan ako ng malapitan ng mahigit 10 minuto. Oras na para kantahin ang You Are NY Sunshine, ayon sa bilin ng mga driver sa harap, isang inosenteng kanta na naging tanging sandata laban sa kadiliman. Pinilit ni Daniel ang kanyang sarili na kumanta sa sobrang takot. Ang kanyang mga mata ay pilit na pinagmamasdan ang rearview mirror. Ang himig ay umalingaw-ngaw sa dilim na parang isang marupok na himala. Ang sumusunod na sasakyan ay unti-unting bumagal at nawala sa makapal na hamog. Sa isip ko, ang bawat tuntunin ay isang manipis na lubid na humihila sa akin, pabalik sa pagitan ng kailaliman ng kabaliwan at kamatayan. Tumingin si Daniel sa mile marker 117, isang hindi umiiral na milestone sa mapa, na sumasalamin sa mga ilaw, dim face. At pagkatapos ay nahaharap ako sa pinakadakilang anomalya sa lahat, mile marker 117. Ang numero ay hindi kabilang sa anumang mapa. Ito ay tanda ng pagkakaroon ng hindi maikakaila na kadiliman, isang isinumpa na palatandaan, isang babala sa mga hangal na hamunin ang mga limitasyon nito. Huwag mong kilalanin, huwag mag-react dito, sabi ni Han. Ito ay isang getaway sa mga bagay na hindi sa mundong ito. Iniyuko ko ang aking ulo, sinusubukan kong pigilan ang tumataas na takot. Sa Route 666, hindi ka lang nagmamaneho, pumapasok ka sa lupain ng mga nawawalang kaluluwa at walang katapusang kadiliman. At ako, Daniel James Mercer, ay lumalaban bawat segundo upang pigilan ang sarili kong maging bahagi ng kadilimang iyon. Ting sa tignan yan liren kon yan, eman en ilia, ladan giri ting yan i. So van igi itu let vid nende yan zimatrong tien lir, titin lanekwen violet chai tiram route 666. And nila akay likan kos chinmay, yin len yan kon nene. Chik sekwanti insat hinyit ne lufasaw, yev ingay tibay enditis edene rasu ay ramni, londoy dir tia 55 ni. Lene an may den eden cho tetatkai. Chik sekwanta yenye vai ho yam tinkso, kalakong man eday igu ragne danik san likway. Kay yanik li eksang, enrinde adin ikan no hay dana hay noksat hin, ye ndi man en yen, endi yen land lo naktirne may anayan. And koy nisibo yan siyan kie dane. Indi ni ye kiran route 666 ye, nilain hi, ang i, Lirn vi ben actialu nen truinli. Daniel nen giram yande ikin ityan nienet, dan yan edan.
Ia yan hinwihak, given yan ane elisay, laiti vo and yandik soy gamlon, ni mikwit ay li si die na si Chicks ting hingibas ngang zo haidan and desene bo ni and yuwe trong el. Eray, si iwa ni di sat hinbirse and dite, and chicks ti nan liat ngang, ahiu 117, and ni si and si kya. Ay igin na te nan, and laya ni si iwa ti yam yan yan rin chote. Yan zimay din ibabin ha, dani yanalin meal day ipay at Daniel. Faso, hindi yan himayin gabay ben yanalin meal day yan hindi siyan si wana ipadeo at rante. Kai sel nin au hai lan but hindi nil anikan yan nan. And then di mo has mat sathin yan de yan yan. Nindin yan zimagimo then vin has mat sathin yes ka ang house detail ay ibay quantity then kokyu indiko tirakay chikabin anton duyan. Daniel iduhin na di kwaiti semay judi evene and titir gila and titardi may and nikway niya de vile yan bo dani ad so aden si yan main lito sa day kon any and like elendi siyan kilay utana and the nikos chin sin vi aden sa imwani. L.N. Miram wrote 600 at 66 not sigzimi kway DCC. Tiang eni liray and ingwen mi kabian etay ni ayane si ebe ni nhawian and bu si duan ziman. Iam and I elen elay ian si yan main. Sian yan enete yan yan liudat. Yim wrote 600 at 66 wajjaye dan ay ihyuda si yan ni. Tiki uli yan nilay ni Hank ni failu nan bin niene andufo jia liambo bianetay. And then ibian ibawi by yan chai tip liao on jaye then emani may him. Ace bibo and then te nan bin ui te van ki irai. Trong eden jen nit anay. Tiisi sen yuban day antika route 600 at 66 ni iya hindin si matat iyan tigyaw to. Tu anan and iyan ijia haigiji ni alen lay hanton na hayi. Hank elway rachik ane say yan uye ayaw di huwi viran ane vin. Chik ane si o Hank traw ti eden ang than la andi idinim. Nimang trong nane rin di idibo siksa truing kwardian ni trong diyan ne Hank. Chik ane na gipichotin even titiane tu giagamlon gilay Anton Trong siya emlon eden ni karot 600 at 66. Hank ina Daniel vai ina in the may lasenebo. Lad kway anite Hank ina senebo biane naging todo enan ang ranebus iksabat ang gaisi tasanikin Nuden isilaili Medie an so adendi siam yanaming na. Ans binend endu with ngasaw. Litivide na nitiraid him ngay him chakyan hiray. Daniel ndek samgene si wedidi. Indi miksam kwan itin su enegan el kwan. Tignan him iliran basti tianese. Gm asiam yan sumong man giabi gilana yanetay. Ayan QBN gilanaman and sen chugiagane.
Choon na linda unat in liram kon an enay. Daniel vie Jekon Eniel, Yen Tikon Kot Sumkwan, Si Li It Libin El, Ene Niki Rane Rane Ene Asiwian. Lel Liran Mabinay Tay. Tia Lindisian an Yene Binina. Tikir Kilene and Digie Mi Gisian Yen, Nim Tijarangi Lanzimanska at Ane CEO. TUNC na tiyan Vin Niram Route 600 at 66, Nibo yan hitay, nila ni isidyad na nalindan da sila ni. Kon hindi makway Route 600 at 66 diyan tipnis not sibni na nalindan itisyan. Nubiam ni kirating giti ane bawgi li. By inventuin eden ibawgi ki dir e. Eksena sa paglubog ng araw sa isang desyerto na kalsada, ang pulang kinang ay kumukupas sa dilim. Ang Route 600 at 66 ay hindi ordinaryong kalsada. Ito ay isang buhay na bagay, isang lupain kung saan ang linya sa pagitan ng buhay at kamatayan ay malabo, kung saan ang mga patakaran at paniniwala ay nasubok sa limitasyon. Ang aking kwento, si Daniel James Mercer, ay isang paalala sa lahat ng naglalakas loob na tumuntong sa kadilimang ito. Walang bukang liwayway para sa mga pabaya, walang kapatawaran para sa mga nakakalimutan o binabaliwala ang mga patakaran. Ang mga headlight ng mga sasakyan na kumikinang sa makapal na fog, lumilitaw ang malilim na silhouette ng Route 600 at 66. Kung sakaling marinig mo ang tawag ng Route 600 at 66, alamin na ito ang pinakamapanganib na imbitasyon na matatanggap mo. At kung tatanggapin mo ang imbitasyong iyon, maghanda para sa isang paglalakbay na walang katapusan, kung saan ang kadiliman ay laging nakapaligid, at ang buhay ay isang malabong alaala. Kumukupas ang larawan sa screen, lumalabas ang text. Mag-ingat sa pagmamaneho sa Route 600 at 66. Naghihintay pa rin ang mga multo at baka hindi ka na bumalik.